Praise the Lord. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ayan. Praise the Lord. So, sinasabi po dito, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Tayo po ay napapalibutan na napakakapal katulad sa isang ulap na mga saksi. Ano ito? Anong mga saksi ito? Ito ba'y mga mata ng mga anghel na libo-libo tumitingin sa atin? O anong klaseng mga saksi na nakatingin sa atin? Unang-una, bawat isa sa atin, maraming nakatingin na nakapalibot sa atin. Ito po ay nagmamasid sa atin. Kung ano ang matutunan nila sa buhay natin, kung ano ang makikita nila sa atin na ihahatid sa kanila. Saan ka man naroroon, you might be in abroad, you are surrounded with a cloud of witnesses. You might be in your residence, marami din nakapalibot dyan sa residence mo. Kahit saan tayo. Unang-una, sino yung nakapalibot sa atin? Of course, ang ating pamilya. Praise the Lord. Itong pamilya natin, kasi may mga pamilya pa tayo na matatawag na unsaved. At ito ay tumitingin sa atin. Sila po ay nakatingin sa atin. Kaya importante tayo na nauna sa kanila, na naliwanagan at binago ng ating Panginoong Hesukristo ay tayo po ay mag-ingat. Dahil ika nga, marami pang mga tao na ating madadala sa kaligtasan. Marami pang mga tao na ating magabayan. Marami pang mga tao na maghahatid ng liwanag sa kanilang lahat. Tingnan mo yung concern ng isang tao na who failed to be saved. Ano ang kanyang isip? Kung maaari lang ibalik yung tao na namatay, na naligtas, para yun yung magtestigo sa pamilya niya. Gusto niya maligtas yung pamilya niya na nakita niya rin na hindi rin ligtas. Siya, nahatulan na kasi namatay na nga siya. Wala na siyang chance. Ang chance na gusto niyang ibibigay doon sa mga pamilya niya. Kaya sa buhay natin, mag-isip tayo. Maraming tayong membro ng pamilya sa buhay natin. Example, sa part ko, ilang pamilya nandito sa akin. Pamilya lang yan, hindi pa kasali yung mga kapitbahay, hindi pa kasali yung classmates, hindi pa kasali yung mga distance relatives o ano pa yan. Sa pamilya ko lang 4 Yung nanay ko, dala niyan. Balbuena at saka Dihino. Yung tatay ko, 2 rin. Mojares at saka Reyes. So, sa mga relatives ko lang, ang dami ng mga nakapalibot sa akin. Kaya sa buhay natin, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibility. Praise the Lord. Sa sarili natin, para sa nakapalibot sa atin na mga witnesses. Basahin natin yung isang tao na gusto pa niyang bigyan ng pagkakataon yung pamilya niya. Sige po, na maligtas. Luke 16:28. Praise the Lord. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Yan. Meron siyang 5 kapatid. Para mag-testify sa kanila. Gusto niyang buhayin yung si Lazarus na maaari balik siya sa sanglibutan para magtestigo doon sa mga 5 kapatid niya na hindi pa naniniwala kay Kristo, hindi pa nagbagong buhay, nandiyan pa sa kanilang kamalian, kasalanan, kalikuan. So yun yung mga nakapalibot.
Sa atin, una ang ating family. Praise the Lord. Pamilya natin. Ikalawa yung kapitbahay. Ikatlo yung mga acquainted na natin, like classmates or distant relatives. Marami. Kaya pagbutihin natin ng husto. Ano pa? Yung publiko. The public. The people of the world. It doesn't matter, kilala natin o hindi kilala. Maraming nakatingin sa atin. Basahin natin. John 4:39. Praise the Lord. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. Yan yung maraming mga Samaritans sa syudad na yan naniniwala kay Kristo dahil sa pagpapatuo ng isang babae na nahulaan na marami siyang dinaanan na lalaki at yung kasama-sama niya, hindi kanyang husband. Nagtaka siya ngayon. So, nung nakilala niya si Kristo Jesus, the Messiah, testify niya ito sa mga Samaritans, maraming naniwala. Kaya marami pang mga tao na pwede nating pag-sharean ng kanyang kaharian, ng kanyang katotohanan. Praise the Lord. Marami pa. Kaya we are surrounded with a cloud of witnesses. You can never know, you can never tell how God will use us to testify for these people. Kaya napakarami pang nakapalibot po sa atin. Ngayon, yan na yung compass with a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. Yun. Ano yun? Kung sa takbuhan pa, tingnan mo yung suot ng mga tumatakbo sa paligsahan ng takbuhan. Unang-una, sumusuot sila ng sapatos na napakagaan. Nagsi-short pants sila na napakanipis. Nagsasando sila na napakagaan. Bakit? Para pagtakbo nila, yung weight na yan, yung bigat na yan, hindi yan makakahamper sa kanilang speed. Kasi pagtakbuhan, unang-una, endurance. Kailangan matapos mo kung ilang laps. Ikalawa, mabilis ka para ikaw yung makarating sa finishing line. Kaya ganoon din po sa buhay natin. So ano-ano yung mga nagpapabigat sa buhay natin? Sometimes, ang nagpapabigat sa atin itong tinatawag na family ties. Ano yung family ties? Yung bang, nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, we have so much affairs or events na ating kinasisiyahan noon at ating kinagigiliwan noon kasama ang ating mga family. Example, party, may inom, disco, kasama ng pamilya natin, mga relatives. Ganon. O yung mga hindi pa natin alam yung mag-worship ng mga idols. Isa yan. So, yung mga nagpapabigat na yan, kailangan marunong tayong manindigan na hindi yan sila ang maging hindrance. Na dahil sa family ties na yan, ay hindi ako makahinto sa pag inom ng pundador kasi yung pamilya ko kasi ayaw ko masira ang aming relasyon. Ay ayaw ko maghinto ng disco kasi tuwing ganitong okasyon, nagdi-disco kami mga kasamahan ko sa pamilya, ayaw kong masira yung aking pakisama sa kanila. So yung mga ganon ay patungkol sa katuwiran at kaharian ng Diyos, kaligtasan. Kailangan lahat ng mga nagpapabigat sa atin, pagtakbo para sa buhay na walang hanggan, dapat hindi yan. Lay aside all the weight. Praise the Lord. Example, basahin natin. Matthew 10:37 and 38. Praise the Lord. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Yan, family ties, kung tawagin. Pero kung sa kabutihan, katuwiran,
Bakit di tayo sasama sa kanila? Pero sa mga bagay na hindi na banal at hindi na malinis sa mata ng Diyos, siyempre yun. Doon tayo mag-o-object. Doon tayo iiwas. Doon tayo aatras. Doon tayo wag makipag-conform sa kanila. Magalit man sila, bilangin man tayong kaaway, never mind. Kasi mismo ang ating Panginoong Hesukristo, kung ano yung nagpapabigat sa inyo, sabi dyan, kahit mother mo, father mo, sister mo, brother mo, kahit yung sarili mo, pag yan ay pinahigit nyo sa akin, hindi kayo worthy dito sa akin. Praise the Lord. Kaya, bakit natin gagawin ito? Para mayroon pang pundasyon na maninindigan na magdala sa ating pamilya tungo sa kaligtasan. Kasi napalibot yan sila sa atin, nakatingin yan sila sa atin, merong appointed time, maangkin natin yung Acts 16:31. Praise the Lord. Kasi kung hindi na tayo maninindigan, sasama na lang tayo sa kanila because of the family ties, hindi tayo makakarating sa finishing line to obtain the crown of life. Ang mangyayari ngayon yan, we are joining them going to the destruction. But rather, let us lay all the weight, let us lay aside, no? Itakwil natin yung mga nagpapabigat sa atin para yung mga nakapalibot, una yung pamilya natin, maging halimbawa tayo sa kanila. At time will come, tatawagin sila ng ating Panginoong Diyos, maalaala nila tayo. Tama, no? Yung ating kapatid o anak, o sino yan, nanindigan, yung kanya palang pag hindi sang-ayon sa atin, nandito pala yan sa Biblia. Siya pala yung naninindigan sa tamang landas. Halina tayo, sumama na tayo sa kanya. O, di ba? Praise the Lord. Hindi yung itong paninindigan natin na tinatanggal natin yung mga nagpapabigat sa ating pagtakbo sa kaligtasan, ay sila ay ating pinapahamak, sila ay ating tawag niyan, para bagang nakaluko tayo sa kanila o dinajudge natin sila, hindi. But we are bringing them to Christ. Dinadala natin sila, inaakay natin sila. Praise the Lord. Diyan sa ating Panginoong Hesukristo. So aside from family ties, aside from family, yung friend, yung mga friends mo, at sino pa yung mga kasamahan mo sa trabaho, classmates mo, isa rin yan. Kailangan marunong kang mag-sacrifice sa lahat para makita ka na liwanag at ihimplo para sa kanila. Sila yung mga clouds na yan na nakatingin sa atin. Kaya, therefore, meron pa, yung personal life mo. Ano yung mga nagpapabigat sa iyo? Basa. Luke 8:14. Praise the Lord. And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Yan, isa yan. Yung parable of the sower of the seed, na isa doon na nahulog sa ground, yung thorns. Yung thorns na yan, yun yung nagchuchok na hindi kabubunga because of, una, cares of this life. Anong cares of this life? Tulad niyan, alam mo na na bawal yung negosyo na yan, pagbebenta ng alak. Dahil lang sa hanap buhay mo, diyan ka nagkakaganansya ng malaki. Ayaw mong magutom, kahit bawal, magbibenta ka na lang. Cares of this life yan. Isa yan na maghahatid sa'yo sa ikakapahamak. Ano pa? Magtatrabaho ka, pilitin ka nilang ipagawa ang bagay na labag sa batas ng Diyos. Tapos takot ka dahil ayaw mong mawala ng trabaho, ayaw mong parusahan sa kaparusahan na ipapataw sa iyo. Huwag kang matakot. Cares of this life yan. Katulad ng mga anak ng Diyos dito sa Bible. Kaya, gusto mong magbunga ng righteousness, ng holiness, para maging ehimplo ka sa iyong paligid na nakapalibot sa iyo, huwag kang matakot. Praise the Lord.
lahat ng mga nagpapabigat, lahat na ng mga humahawak sa iyo na hindi ka makatakbo ng matulin, putulin lahat yan. At makikita nila yung katagumpayan mo, sila rin ay matututo sa iyo. Tutularan ka rin nila. Ano pa? Tayo, hindi lang tayo basta na professing Christian, magaling lang tayo magsalita. Pero sa gawa na ipinapagawa ni Kristo, malayo pala. Hindi, ayaw yun ng Diyos. Basahin natin, may example dito. Luke 18:22 hanggang 25. Praise the Lord. Now, when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, follow me. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. Yes. Don't tell me walang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Anong klaseng rich man ito? Ipalagay natin literally mayaman siya. Pero hindi niya kayang i-sacrifice ang kayamanan niya for the sake sa kingdom of God. Mahulog pa rin siyang carnal-minded. Mahulog pa rin siyang lovers of the world rather than the kingdom of God. Mahulog pa rin siyang lovers of pleasures rather than lover of God. So, kaya, hindi niya nagawa. Tayo, kahit anumang pinagpala tayo ng Diyos dito sa sanglibutang ito, we should set in our mind and our heart, do not put your heart there. If riches increase. Set not your affection on things below, but set your affection on things above. Be not carnal-minded, but be spiritual-minded. Look not on the things which are temporal, but look on the things which are eternal. So, ibig sabihin yan, itong taong ito, it's too hard and it is impossible for him to enter into the kingdom of heaven because, why? Kumbaga pa sa percentage ng kanyang puso, gusto man niyang papasok sa kaharian ng Diyos, but his heart belong to the world. Useless. Praise the Lord. Where your treasure is, there will be your heart also. So tayo na nandito sa ating Panginoong Hesukristo, let us be spiritual-minded. If we have those things which God did provide as literal riches, huwag mo yang asahan. Huwag mo yang titikan. Kasi iyan ang maghahatid sa iyo. Sa cares of this life, hindi ka na mamumunga. Riches, ganon din. So, yan yung mga bagay na yan na bigat na dapat nating walain sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya, very sorrowful. Kaya, tuloy sabi ni Jesus, it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. Mayaman ka nga, pero yung puso mo, nandito naman sa bagay na carnality, temporal. Sabi nga ni Lord Jesus, do not ever set your treasure on the earth. Lay up treasure in heaven. Doon, yun ang ano natin, maging spiritual-minded tayo. Bakit? Pag mamatay ka, madadala mo ba yan? Oo. Pag mamamatay ka, kaya mo bang yakapin yung pera mo, kayamanan mo, properties mo, dalhin mo doon? Hindi na, ay iwanan. Naked you were born, naked you will face the Lord. We brought out nothing into this world, we carry out nothing out of this world. Praise the Lord. So, anong gawin natin? Tumitik tayo kay Lord Jesus. Yung
Sinabi dito, looking sa verse 2, Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ano man yung haharapin natin sa sanglibutang ito, meron tayong tinitingnan o tinatanaw sa malayo na kagaligayahan, katagumpayan, gantimpala na nakalagay na sa ating harapan. Para kung sabihin natin na ay walang sinabi itong mga kahirapan, walang sinabi itong mga sakit, walang sinabi itong mga persecutions na ating nadadanasan, even all those things I will suffer, nevertheless, incomparable yung aking tatanggapin na nakaset na sa aking harapan. Praise the Lord. Kumbaga pa kay Paul, the present sufferings are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed sa panahon na babalik si Lord Jesus Christ. Kaya, therefore, sa buhay natin, basahin natin ang last verse, Hebrews 9:28. Praise the Lord. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Yes, tayo'y tumitik sa Kanya. Sino man tumitik sa Kanya will appear in the second time. After na yan, sa buhay natin sa mundo, we will appear in the second time, the presence of God to be judged without sin unto salvation. Kaya, napaka-importante, tumitik tayo kay Lord Jesus who suffered so much because for the joy that is set before Him, He endured the cross. He despised the shame. Kaya, ganun din sa buhay natin. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Tandaan natin ang ating Panginoong Hesukristo. So anuman ang mga nakapapabigat sa ating takbo sa kaligtasan, ay iwaksi natin lahat yan, laying aside all the weight and the sin that easily beset us. Lahat, para walang sagabal, because we are surrounded with a cloud of witnesses na nakapalibot sa atin. Marami pa tayo papakitaan ng magandang halimbawa. Kaya manindigan tayo ng buong puso. Let God do His job sa buhay natin. Siya na ang bahala. Tingnan mo si Joseph, di ba? Nanindigan siya, ginawa siyang ilaw sa buong Egypt. Shadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan sila, ginawa silang ilaw sa Babylonia. Si Daniel naman, nanindigan siya, ginawa siyang ilaw doon sa hari na yan. Kaya, ganun din po sa buhay natin. So, to God be the glory. Salamat tayo kay Lord Jesus na mahalaga ang ating bawat sarili na manindigan dahil karga natin ang napakaraming kaluluwa na nakapalibot sa atin. Praise the Lord! Tayo po ang lahat.